4 na tauhan ng NBI at 7 fixers ang arestado dahil sa illegal na pag-i-issue ng NBI clearance sa UN Avenue, Manila. Nangyari mismo yan mga kababayan sa pinaka-main ng NBI. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang nagsabi na sa panahon daw ni Pangulong Duterte, nawalis na raw ang mga ganyang gawain. Kaso nagbalikan umano ito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto naman ang ating nakalap na iba't ibang balita sa social media. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan lahat. Pero Hindi pwedeng isa ang lang. tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA Tama. until January or February of this year to comply with documentation. Tama. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Tama. Hindi yun finding of Wala, guilt. no. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Tama. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Tama. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, Attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential Hindi funds? pa dapat husgahan Tama. dahil mayroon pa siyang period to comply. Tama. So lahat ito premature. Tama. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng Tama. COA because Tama. it is not the core function of Congress to do the function of COA. Agay! Saan ka pupunta? Bakit nakaalis na itong si Matubato? Basahin natin. The New York Times reported on January 5 that Edgar Matubato obtained a new passport and identity along with a new job description as he left in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Immigration to probe Edgar Matubato's exit from Philippines under different name. Ang tanong, sino ang nagpalabas dito? Kasi bulilyaso ang plano nyo. Kasi hindi umepekto ang gawa-gawang storya nitong Matubato na to. So para hindi kayo balikan at para hindi mabisto kung sino man ang nagbabayad dito, ipapa-exit niya. Ang galing! Ang galing ng administrasyon ngayon! Grabe, nakakatakas! Nakakatakas ang mga kriminal at nakakatakas ang mga kasuspe-suspetsang mga tao. Diba? Talagang questionable, bakit ito nakaalis? Iba! There's an allegation about the 777 na based do sa aming pagtatanong din at based do sa aming mga very reliable na sources, talagang totoo naman na meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIT and 7 million na tupad. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4. So nakakalungkot isipin. When in fact, dapat itong mga pondo na to, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the appropriate, let us say for AIX or AKAP, dapat. Well yan, na social welfare, yung MAIT, DOH yan. Tapos yung tupad, dole. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understands what is happening on the ground, these are the local government unit. Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. Hindi pa yon. Meron pa rin silang pork barrel sa mga pondo ng DPWH. Meron din sila sa pondo ng DA, meron din sila pondo sa education.
Nandiyan lahat eh. Habang yung local government, hirap na hirap. Yung mga local government, hirap na hirap kami. Nakakalungkot nga eh.